ba? Double bath. Ano? O, teka, batiin naman sa mga kapatid natin. Good morning, mga kapatid! Alright, January 24, Mapting Jen Agsapa. Sa wikang Ibaloy, pahirap ng pahirap yung bati natin tuwing umaga. Extra playful ang ating Miyerkules sa ating mga sinet up na playsets ngayong umaga. At kaway-kaway po sa mga nanonood ng mga kids at heart dyan, kagaya po namin, bigyan ng sarili ng panahon para mas ma-enjoy ang araw with your loved ones sa mga laro pong ito. At tama naman yan, Mama Dames. Give nyo yan sa sarili nyo. Alam nyo po, paminsan-minsan, lalo na kapag may okasyon, be extra sa paglalagay ng mga ganitong paandar. Ay, sorry. It's quick ba ito? Lumilipad. Yan Ano naman ang pet mo? Diba? Diba? Oh, yan. Siya ang cute niya. Hello. Is that lama or alpaca? Siya si Mauro. Alpaca. Siya si Mauro. Pangalan agad. Lalo na't bukod sa extra fun, nakakatulong din ito sa pag-i-improve ng socialization skills sa mga bata. Oy, totoo yan. Opo. Oo, at kahit sa ating mga pusong bagets, feeling bagets, walang kukontra. Malaking tulong din na nakakapaglaro tayo ng mga ganito. Once in a while, di ba? Papatanggal stress lang naman. At para ibida pa ho sa atin itong mga larong ito, makakasama natin si Kenneth Tanhusay, ang Head of Operations ng Fair Play. Good morning sa'yo, Kenneth! Siyempre, magtatanggal din siya ng sapatos. Kenneth, dito ka na! Join us here, Kenneth! Dayo mo. Ay, dayo. Harap po. Kayo, Opo. Sige na tayo. Si Kenneth ang taya. Parang sanay na sanay ka dito sa mga laruan, mga dinala mo, mga playset dito. Sige nga, ano ba itong mga ito? Actually po, yung packages natin, mga playset natin, ito po yung tinatawag natin ball pit. Ball pit po ito, and then po yung soft play namin, rainbow, and then mga multi-set natin yan. Okay. And then may ito mga siso. So, ang package po na to is yung sum lang na ino-offer natin. So, marami pa pong pwede nating ilagay dito kung maluwag lang po sana. Paano naman po kayo nagsimula sa ganitong negosyo? Actually po, during pandemic kasi, so parang naisip namin na gumawa ng business na pwede sa mga kids. Okay, so, ang first of all kasi nag-start kami yung inflatable na water use siya. Okay, water use siya. So parang dinadala namin sa mga bahay. Pero parang may mga bata kasi na gusto pa mas marami. Mas marami. And then eventually nag-innovate. So nagkaroon kami ng mga soft play, ng mga table play sets. Ang ganda and then yung mga dome. And then meron din kaming kiddie bomb car. Tama. Okay, yung mga kiddie bomb cars. And then yung mga slide namin. Actually itong ball pit na to, may kasama pa tong slide. May double slide pa siya. Kung isipin nyo, di ba parang nakakapagtaka magagawa ka ng ganitong negosyo sa panahon ng pandemya. Pero it also makes sense kasi kayo yung pumupunta dun sa mga bahay. Correct, apo. Panahon na ng delivery, di ba? Yes. Pati playset. So, yung ganitong panglaro po, pang anong edad ba? Pwede ba kami dito? Or anong, from what age to what age po pwede sa mga laruan niyo? 2 years old onwards hanggang 9 to 10. And then pag medyo malalaki na mga teens, meron po tayong katulad nun yung mga... Ayun, tara, punta tayo doon. Para sa aming mga teens. Ano? Sabi mo? Para sa aming mga teens. Ang dami na naman itong nalalaman. Ay, alam mo, gusto ko to. Natin to. Oo. Gusto natin to, yung sumasalo tayo ng nahuhulog. Ay! Talaga ba, Jens? Ito. Dahan. Hala! Gusto natin yung sumasalo tayo ng nahulog. Sir, ha? Parang meron ka mga pasabog ngayong Ano, papresyon natin to, kuya? Opo, Papress mo lang. Yan, doon ka sa kanan. Kanan ka. Madami yan, Jens, ha? Magaling ka. Parang tagal. Ayan. Malaman ni Mama D. 2, 1. Ready. Focus, guys. Focus. Competitive pa man din tong dalawa. Oy! Alam mo, hindi ko nagawa. Teka, hindi ko nagawa. Catch it. Oo! Yun. Oy! Oy! Naubos na sa'yo. Oy! Wow! Ay! Nakatatlo. Mami, okay lang. Maganda ka naman. Oo. Okay lang yan, Mami. Okay lang po. So, Jess, Napatunayan po natin. Sa 5 nag-fall sa'yo, 3 lang pala na-catch mo, no? Magaling, magaling. Ayaw patalo. Hindi ba pwede tumigil ka na lang sa isang nag-fall? Kailangan. Hindi, kasi, ayan. Hindi sapat, hindi sapat. Pero grabe ito, kailangan mabilis ka, no? To sa laro to. O, Justin,
Ikaw. So, may try Relieve ka? your, oo. Ilan naman ang sasaluhin mo? Ilan ang sasaluhin ko? Wow. Ilan na ba ang nasalo? Pero habang nilalaro yan ni Justin, magkano yung pakete, halimbawa, Kenneth, para sa mga kapatid natin na gustong kumuha ng inyong mga playset? Para po dito sa package natin, nasa 17,000 po dito. 17,000. Lahat ng ito. Lahat po, kasama na po ito. Tapos mga ilang bata yung pwede maglaro niyan? May limit ba tayo or sa edad? Actually, limit natin for the whole pool kasi. So, mga 5 hanggang 7. Yes. Pero para po sa safe lahat po lang. ito, kahit hanggang 30 to 20 and 30. Wala kang nakuha. That's wala. Nahulog lahat. Ay, ayan na, ayan. Straight naman tayo dito, guys. Justin, marami namang nahulog. Mawalan talaga ng salo. Marami nahulog. Sorry. Tao lang po. Pihikan din kasi. Okay. Yan. Sir, pag gusto kayong makontakt, anong pwede nating tawagan? Puntahan na social media. Para po makita nyo yung mga packages namin, visit nyo lang po kami sa Facebook page namin, Fairy Play, and then sa IG po namin, Fairy Play MNL. So, yun po, para sa mga other na toys o kaya yung mga inflatables na gusto nyo pong makuha po. Okay. Ayan, maraming salamat, Kenneth Tanhusay, Head of Operations ng Fair Play. Mahusay. Ang galing, mahusay si Tanhusay. Game on na mga kapatid. Salubungin na natin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po, si Jess de los Santos. Have fun lang po ngayong Miyerkules. I-enjoy ang bawat moment na kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Ako po, si Dimples Romana. Stay focused, inspired, at motivated lang mga kapatid. Huwag po kayong susuko. Kapit lang po. Ako po, si Maui David. At magbaon na rin ng extra energy. Magagaan at samahan ang inyong paboritong morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa Frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Puna. Kaya naman ang masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Okay, nagsimula tayo pampahappy sa mga bata, pero I'm sure meron naman tayong mga pampaganda naman sa umaga natin. Maganda, oo. Ito, si Mami Chiki. Ito, Oo naman. Syempre kaming tatlo, no? Lahat tayo. Di-catch to. Ayan na lang. Dagdag pampaganda ng ating umaga. Tama ka dyan, Jester. Ito, straight from the City of Stars. Magpapaningning ng kanilang beauty, brains, and elegance ang ilan sa mga kandidata ng inaabangang Miss Universe Philippines, Quezon City. Kilalanin natin sila. Maya-maya lang. Isa pang kailangan ko talaga to sa umaga. Maraming salamat, Ate Badet. Kape na gising ng diwa at literal na may hatid na pag-asa. Yan ang tinimpla ni Jess sa kanyang negosyong ibinida sa Kitang-Kita. And speaking of hope, marami niyan sa bahay ng kaibigan nating lumalaban at hindi bumabawing sex bomb dancer. Silipin muna natin ang tahanan ng dancer, actress at komedyanteng si Miss Sugar Mercado sa May Bahay. Exciting yan! Mamaya, fresh mula sa trending Gen Z themed series naman, makikipagkulitan sa atin ang mga bida ng Zoomers. Kilalanin pa natin sila maya-maya yan, live. At sa mga umaaksyong balita sa Frontline sa umaga, Pangulong Bongbong Marcos iginiit na banta sa soberanya ng Pilipinas ng International Criminal Court o ICC. Pamahalaan hindi raw makikipagtulungan sa investigasyon sa war on drugs. Ito pa, Pastor Apollo Kibuloy, ipinatatawag ng Senado sa gitna ng investigasyon sa mga alegasyon ng pang-aabuso sa Kingdom of Jesus Christ. First major film ni Donnie Pangilinan na Gigi. Sinuportahan ng ilang celebrities. Kalab team niyang si Bel Mariano nang sorpresa pa sa premiere night. Ilabas na po ang kulit ngayong umaga, lalo na sa selfie. Asa na? Akin na! Sali na po sa ating Kagumokha Ako Selfie Contest. Sunod lamang po dito sa Good Morning Kapatid. Bonggahan ng selfie while watching. Tsaka po i-PM yan sa aming official Facebook page. That is Good Morning Kapatid. Ang mapipili po ay magwawagi ng 500 pesos worth of loan. Kaya naman Kagumokha, buhok ng selfie na. Hirap. Hirap pagtito. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik pa ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!
Narito na ang mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte, kapwang idiniing hindi sila makikipagtulungan sa investigasyon ng ICC tungkol sa war on drugs. Senado naglabas ng manifesto na kinukontra ang itinutulak na People's Initiative para amyendahan ang saligang batas. Komite sa Senado, ipinasupina si Apollo Kibuloy kasunod ng mga natuklasang pang-aabuso umano sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Babaeng pasahero nanganak sa loob ng bus sa Oriental Mindoro. At premiere night ng unang major film ni Donnie Pangilinan na GG na puno ng kilig at hiyawan. Pumalag si Vice President Sara Duterte sa pagdawit sa kanya ni dating Senador Antonio Trillanes sa investigasyon ng International Criminal Court sa war on drugs. Si Pangulong Bongbong Marcos naman muling nanindigan na hindi may kipagtulungan ang gobyerno sa ICC. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. Ito ang diretsahang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng investigasyon ng International Criminal Court kaugnay ng drug war ng nagdaang administrasyong Duterte. Kasunod yan ang revelasyon ni dating Senador Antonio Trillanes na bilang na ang mga araw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bago maaresto. Nakatapak na kasi aniya sa Pilipinas ang ICC investigators para magsiyasat. Hinamon din ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang palasyo kahapon na linawin kung gusto silang paimbestigahan at ipakulong ng administrasyon. Pero giit ng Pangulo na nanatili ang posisyon ng gobyerno na walang jurisdiksyon sa Pilipinas ang ICC. Inutos din niya sa lahat ng ahensya na huwag tulungan ng ICC. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines. Pero hindi kami tutulong sa kanila. Nilinaw din ng Department of Justice na wala silang natatanggap na anumang impormasyon na nasa Pilipinas na ang sino mang kinatawa ng ICC para mag-imbestiga sa sinasabing human rights violations noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Wala raw basihan ng investigasyon ng ICC dahil napatunayan naman ng Pilipinas may kakayahan ng ating gobyerno na magsagawa ng sariling pagsisiyasat. Bukod dyan, isiniwalat din ni Trillanes sa isang panayam na may mga ebidensya raw na nagtuturo kay Vice President Sara Duterte na siyang nag-aproba umano sa tokhang noong siya pa ang mayor ng Davao City. Kabilang dyan ang Davao Death Squad na responsable raw sa umano'y extrajudicial killings. Sagot ni VP Sara, bigla na lang daw nagkaroon ng testigo laban sa kanya kung kailan Vice President na siya at ngayon ay nasama na siya sa mga akusado ng ICC. Hindi niya raw kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya niya raw gawin. Handa siyang harapin ang anumang akusasyong nag-uugnay sa kanya pero haharap lang daw siya sa Pilipinong hukom at sa Korte ng Pilipinas at hindi sa ICC. Hindi raw siya magiging parte ng prosesong magbibigay ng kahihiyan sa Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Lumutang sa Senado ang ilang dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na inaabuso umano ni Pastor Apollo Kibuloy. Kabilang dyan ang dalawang Ukrainian na pinagsamantalahan daw ng pastor. Nasa frontline ng palitang yan si Mean Los Baños. Pinagsamantalahan ako ni Pastor Kibuloy. Pinaniwala nila ako na hindi dapat questionin ang pagsasamantala niya dahil mali na questionin ng ama. Yan ang ibinunyag ni alias Amanda sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children ngayong araw kaugnay ng mga sinasabing pang-aabuso sa Kingdom of Jesus Christ. 12 taong gulang lang siya nang magsimulang magsimba ang kanilang pamilya sa KOJC. At sa edad na 13 anyos, naging aktibong miyembro na raw si alias Amanda ng samahan. Dito na nagsimula yung pamamalimos kung kani-kanino, pangangaroling, pagbebenta ng otak at yung pagbibigay ng mga sobre para sa mag-solicit. Wala kaming magawa, kundi sundin ang coordinator. 16 years old daw si alias Amanda nang maging full-time worker sa KOJC, kapalit ng ilang benepisyo. Ang sabi sa amin, bibigyan kami ng libreng paaral sa Jose Maria College or JMC.
At magkakaroon ng allowance, may free board and lodging. Ang sabi pa, magiging party daw kami ng choir group ni Kibuloy. Makakapag-travel daw kami ng libre. At doon po pumayag ang aking ina. Ilang buwan lang, na-promote daw si Amanda bilang miyembro ng close-in pastoral. Kasama raw sa gawain ng pastoral ang pagmasahe kay Kibuloy. Dito na raw siya sinabihan ng isang kagrupo na dapat ialay ang sarili at katawan sa pastor. Special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya pa, wag ko daw pagdudahan ang anuman ng mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy. Isang gabi, pinaligo at pinaghanda raw si Amanda bago masahiin si Kibuloy. Pagdating sa kwarto, tulog daw si Kibuloy at nang magising, saka raw siya pinagsamantalahan ng pastor. Sinimulan niyang tanggalin ang pajama at pants at underwear ko. Tinanggal din niya ang pajama, pants at brief niya na nanginginig na ang katawan ko sa takot. At nakatitig lang ako sa kisame. Pinipigilan ko na lang ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. Matapos nito, nagpa-rescue na si alias Amanda sa kanyang ina at maging ang kanyang kapatid. Dalawa pang Ukrainian na dating miyembro ng KOJC ang nagsiwalat pa ng mga umano'y pang-aabuso ni Kibuloy. Isa rito si alias Nina. It's called night duty. Like us, every time I go there, I was like praying that he will be just sleeping and not touching me. One time at night, he came to me, to my room, to have a sex. And I was crying, I said that I don't want. And he got mad at me. He said like, you're going to hell because of that. Wala si Kibuloy para sumagot sa mga akusasyon. Present ang kanyang abogado pero hindi siya pinagsalita ni Ontiveros dahil ang pastor daw ang personal na dapat sumagot sa mga alegasyon laban sa kanya. Dalawang imbitasyon pa raw ang ipinadala ng Senado para kay Apollo Kibuloy pero imbis na dumalo sa pagdinig, nagpadala na lamang siya ng sulat na naka-address kay Senate President Zubiri. Nagdesisyon naman si Senator Ontiveros na ipasabina na si Kibuloy para humarap siya sa susunod na pagdinig ng Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Arestado ang isang babae matapos hold upin ang dalawang Korean nationals sa Taguig. Pinagahanap naman ang apat pa niyang kasabwat sa krimen. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Walang mukhang maiharap ang isang ginang ng arestuhin ng mga pulis sa BGC sa Taguig kagabi. Isa ang babaeng si alias Nida sa 5 suspect na umano'y nang-hold up ng mga dayuhan sa lugar. Naglalakad daw kagabi ang dalawang Korean national sa may 9th Avenue sa BGC nang biglang palibutan ng 5 suspect. Inipit at pinagtutulakan daw ng mga suspect ang mga biktima hanggang sa matangay ang kanilang bag. Nakuha naman ng komosyon ang pansin ng mga marshal kaya sinita ang mga suspect. Yun nga lang, 4 sa kanila ang nakatakbo. Agad-agad kami nakaresponde. Minumura kami niyan eh. Anong karapatan nyo? Mga marshal lang kayo, security guard. Hindi namin madampol kasi babae kasi. Hanggang sa tumawag kami ng pulis. Ayon sa mga pulis, modus ng grupong sabayan sa pagtawid ang mga bibiktimahin. Kapag nalito na ang target, doon na nila hablutin ang mga gamit ng mga ito. Modus po nila tong ganitong pangyayari na palilibutan nila yung ating mga biktima. And more on mga Korean mga tourist yung kanilang mga binibiktima. Todo tanggi naman ang suspect noong una, pero sa huli ay napaamin din siya sa krimen. Sinubukan din daw makipag-areglo ni alias Nida at nag-alok pa ng 50,000 sa mga biktima. Nagawa ko lang yun para sa anak ko. Nagtamo ng sugat sa kanang kamay ang isa sa mga biktima matapos itong kagatin ng isa sa mga suspect. Itinanggi naman ni alias Nida na siya ang kumagat sa biktima. May pustiso yung ipin ko, paano nangyari nakakagataw ako dinatanggal yung unahong ko. Diyos ko, pustiso ko, paano ko nakagat dyan, di yung kasama kong inaano niya. Nabawi naman ang mga mahalagang gamit ng mga biktima mula sa suspect. Hindi na humarap sa media ang mga Korean national, pero sabi ng abogado nila, tuloy ang pagsasampa ng kaso laban sa mga suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Nadakip ng mga pulis ang 3 sangkot sa pagnanakaw sa isang delivery rider sa Quezon City.
Ang modus ng mga suspect o order pero imbis na magbayad ay magdedeklara ng hold up. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Masdan ang nakaitim na lalaking ito na naglalakad at tila may kausap sa cellphone sa Barangay UP campus sa Quezon City. Makalipas ang ilang sandali ay makukunan muli siya sa isang kalsada na kumakaripas palayo. Sa isa pang kuha, makikita namang nakaabang sa kalsada ang lalaking nakamotor na ito. Ilang saglit pa'y biglang aangkas sa kanya ang lalaking nakaitim saka sisibat paalis. Makikita ring sinusundan sila ng puting motorsiklo na may magkaangkas ding sakay. Ayon sa mga pulis, ang grupong nakunan sa CCTV ay katatapos lang mang-hold up ng isang delivery rider na inorderan nila ng parcel. Accordingly, may nag-book sa kanya na parcel na worth 3,000 pesos. So, diniliver ngayon ng delivery rider doon sa area. Pagdating niya doon sa area, ay meron pala nag-aabang sa kanya na grupo. So, inagaw sa kanya yung parcel, nagdeklara ng hold up, tapos tumakbo na yung mga suspect natin. Sa tulong ng mga kuha ng CCTV, agad nakilala at nahuli ang 3 sa 4 na suspect. Ayon sa mga pulis, bagong modus umano ito ng mga masasamang loob. Ang siste o order ang mga suspect ng items online at magbabayad sa pamamagitan ng cash on delivery. Pero imbes na magbayad pagdating ng rider, ay nanakawan ito ng mga suspect. Once na na-deliver na yung item, is tatakutin nila yung delivery rider, tangay na itong parcel na hindi nagbabayad. Kasi itong parcel ay cash on delivery. Pero wala naman actual talagang bayaran na mangyayari. Hindi na na-recover ang parcel na naglalaman ng mga pabango na nagkakahalagang 3,000 piso. Pero nakuha ang 2 motor na nagsilbing getaway vehicle ng mga suspect. Sa investigasyon, lumalabas na dati nang nakulong ang 2 sa mga suspect dahil sa illegal na droga. Aminado naman ang 2 sa mga suspect sa ginawang krimen. No-joke lang po ng mga tropa, sir. Mga tropa po, na impluensya lang po ng mga tropa namin. Kumuha po ng parcel. Ginamit po nila yung motor ko, kaya po nasangkot po ako dito. Pero ang isa sa kanila, nadamay lang daw. Ako po yung nasa puting motorsiklo po. Pero hindi ko po alam yung transaction po nangyari na yun. Ano bang sabi sa'yo? Sinama lang po ako. Mahaharap ang 3 suspect sa reklamong robbery in relation to Motorcycle Crime Prevention Act. Patuloy namang pinaghahanap ang isa pa nilang kasabwat. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Arestado ang isang lalaking nagnakaw ng pyesa ng motorsiklo sa Maynila. Mabilis siyang nakilala at nahanap ng biktima dahil sa kuha ng CCTV. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Bandang alas 12 ng hating gabi nito Martes, nang masapul sa CCTV ang isang lalaking ito na tila may sinisilip sa tapat ng isang bahay sa Oroqueta Street sa Santa Cruz, Maynila. Matapos niyan ay sandali siyang mawawala. At pagbalik, may dala na siyang tila panungkit. Ilang segundo rin siyang nagtagal sa harap ng bahay na una na niyang sinilip. At maya-maya pa'y bigla na lang may hinugot. Tinangay na pala ng lalaki ang isang paris ng rim o yung bakal na bahagi ng gulong ng motor. Ayon sa biktimang si Jonard Valencia, laking gulat na lang niya nang madiskubring nawala ang mga rim na isiniksik na niya sa sulok. May narinig ako nakakaluskos. Pero hindi ko siya pinansin. Ang akala ko lang mga asulawin. Pero nung na-check namin ng CCTV, nakita ko siya, binaliwala ko lang. Hindi ko naman alam na may nawala ang gamit. Nung umaga, pag-check ko, yun, may nawala nga talaga. Sa tulong ng CCTV, ay nakilala niya ang suspect na si John Ray Concepcion, 26 anyos. Ayon sa biktima, ilang beses munang tiniktikan ng suspect ang kanilang bahay bago kinuha ang rim at may ilang mga bagay sa kanilang bahay ang nawala noon at hinala nila siya rin ang kumuha ng mga ito. Agad daw na pinuntahan ng biktima si Concepcion para bawiin ang pyesa ng motor na nasa 5,000 piso rin ang halaga. Nakita ko siya dun sa Rizal Avenue. Nagpupumiglas siya. Pero kinausap ko siya, kumalma naman siya. Sabi ko, paano natin maayos to kung papalag ka? Sumama ka lang ng maayos. Yun, agad naman siyang sumama. Agad namang nabawi ni Valencia ang mga ninakaw na gamit. Pag-amin ng suspect, kinilangan lang daw niya ng pera kaya nagawa ang pagnanakaw. So, wala pong pera eh. Dadaling ko po sana sa junk shop.
Maharap sa reklamong theft ang suspect. May tuturing na citizen's arrest ang ginawa ni Valencia sa suspect. May paalala naman ng mga pulis sa pagsagawa ng citizen's arrest. Unahin po natin na lagi ang ating safety. Kasi po baka may panaksak o patalim or may mga deadly weapons po siyang hawak. Mas maganda po is tumawag po tayo ng mga kapitbahay, barangay, or pinaka po is yung ating pinakamalapit na presinto o mga PNP personnel. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Sa isang bus na inabutan ng panganganak ang isang pasahero sa Calapan City, Oriental Mindoro. To the rescue naman ang ilang pulis. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Okay na po, baby. Okay na. Karga ng pulis na yan ang isang bagong silang na sanggol sa loob ng isang bus sa Calapan City, Oriental Mindoro. Doon na kasi inabutan ng panganak ang 37 anyos na si Marian. Biglang pumutok ang kanyang panubigan habang bumabiyahe papuntang ospital para magpa-check up. Humingi ng tulong ang isang pasahero ng bus kaya agad rumispondi si Police Corporal Marshal Alfante at Police Staff Sergeant Ryan Fahilan ng Calapan Police. Kwento ni Alfante, nakatulong sa kanyang kaalaman niya bilang nurse na trabaho niya bago siya maging pulis. Makalabas na po yung ulo ng bata natin, kung tawagin po sa medical ay crowning na po yung banon pong ating nanay. Ang hirap po kasi habang mabilis po ang takbo ng bus, tas sobrang sige pa po nung ating lugar, talagang ang hirap pong gumalaw. Kaya talaga pong doble ingat po yung ating ginawa para po ma-protectionan po natin yung nanay at yung pong bata. Laking pasasalamat naman ni Romel na ama ng sanggol, lalo't premature baby ang kanyang anak na 7 buwan pa lang. Sobrang napi po nila, hindi ko na po sila napasalamatan. Nung nandun na po kami sa ospital, magpapasalamat po ako sa manong driver na lang po ang naabutan ko. Pinangalan ng baby Angel Ali ang sanggol na pinagsamang pangalan ng bus company kung saan siya pinanganak at ng pulis na tumulong sa panganganak. Sa ngayon, kasalukuyang nagpapalakas sa Oriental Provincial Hospital ang mag-ina. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Tagumpay ang airdrop mission ng Armed Forces of the Philippines para hatiran ng supply ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Gamit ang eroplano ng Philippine Navy, ibinagsak sa dagat ang mga supply para makuha ng mga Pilipinong sundalo. Paliwanag ng AFP, nagkaroon ng technical na aberya ang resupply boat na Onaiza May 1, kaya gumamit muna sila ng eroplano. Yun nga lang, limitado ang kapasidad nito kaya kakaunti rin ang naihatid na supply. Matatanda ang ilang beses ng hinarang, binangga at binomba ng tubig ng China Coast Guard ang resupply boat ng AFP. Kaya patuloy rin silang paghahanap ng ibang paraan para sa resupply mission. Idinaan ng Senado sa manifesto ang pagkontra sa People's Initiative para amyendahan ang saligang batas at pagsamahin ang boto ng dalawang sangay ng Kongreso. Lusaw daw kasi ang boses ng Senado sakaling maisulong yan. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. This Senate of the people will not allow itself to be silenced. Opisyal ng kinontra ng Senado ang pagsusulong ng People's Initiative sa pamamagitan ng isang manifesto. Si Senate President Mig Zubiri mismo ang nagbasa ng manifesto bilang pagtindig laban sa inisyatibo para sa pag-amyenda ng 1987 Constitution o Charter Change na isinusulong ngayon sa Kamara. Pirmado ito ng lahat ng 24 na senador. Sa isinusulong kasi na People's Initiative, target na gawing joint voting ang Senado at Kongreso sa mga susunod na pag-amyenda sa saligang batas. Kapag nangyari yan, ayon sa manifesto, mawawala ng boses ang Senado. Kung papayagan din daw ang voting jointly para sa Constituent Assembly ng Kamara at Senado, posible raw na masira ang ating bansa. To allow joint voting will destroy the delicate balance between which our hard-won democracy rests. It will change, or destabilize rather, the principle of bicameralism in our system of checks and balances. May mga pangamba rin daw sa term limits ng mga opisyal at sa proteksyon ng lupain kapag raw hindi mapakikinggan ang boses ng Senado sa pagpapanukala sa constitutional amendments. Si Senador Joel Villanueva na nauna nang nanawagan sa publiko na magsumbong sa Senado kung may maaktuhang signature buying, hindi direktang masabi kung may tiwala pa ang Senado na susundin ng mga kongresista ang napagkasunduan kaugnay sa Chacha. Pero sabi niya, it's obviously the main reason why a lot of the senators
are not interested anymore in pushing for the joint resolution. Sa event na ika-125 anibersaryo ng pagtatag ng unang Republika ng Pilipinas sa Malolos, Bulacan, magkakasama sina Pangulong Bongbong Marcos, Senate President Zubiri at House Speaker Martin Romualdez. Itinanggi ng House Speaker na siya ang nasa likod ng mga bayaran sa pirma para sa People's Initiative. Sa hiwalay na event din sa Bulacan naman, nagsalita si PBBM. Nakausap daw niya ang ilang mambabatas kaugnay sa issue ng pagpapapirma. Ang nakarating daw kay PBBM, ang sinasabi, hindi bayaran ng cash, kundi nangangako ng kung ano-anong benefits. Git pa ng Pangulo, hindi naman dapat ihinto ng pamahalaan ang pagbibigay ng benepisyo para lang hindi ito magamit sa signature campaign. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. All out ang suporta ng ilang celebrities para sa first major film ni Donnie Pangilinan na GG. Napuno ng kilig at hiyawan ang grand premiere night ng GG kagabi. Kasama ni Donnie ang kanyang mommy na si Mommy Maricel Lacsa na bida rin sa pelikula. Mas naghiyawan pa ang mga fans ang biglang dumating si Bel Mariano sa premiere night na ka-love team naman po ni Donnie. Kahit galing taping, hindi nakalimutan ni Bel na suportahan si Donnie. Bukod sa aktres, present din ang Can't Buy Me Love co-stars nilang si Anthony Jennings na gumaganap bilang Snoop sa serye. Pumunta rin sa premiere night sa senior high star Andrea Brillantes. Showing na ngayong araw ang GG sa mga sinehan nationwide. There are so many more opportunities for our esports players, our pro players, our streamers in this country that it's not given enough momentum, it's not given enough platforms to speak. Naging emosyonal naman po si Mommy Annabel Rama nang i-share ang message niya para sa manugang niyang si Alexa Gutierrez na nakikipaglaban ngayon sa sakit na leukemia. Sa Instagram po, ibinahagi ni Tita Annabel ang picture ni Alexa na asawa ng anak niyang si Elvis. Sa kanyang caption, hindi raw makapaniwala si Tita Annabel dahil mabait na manugang at masinop na asawa at ina si Alexa. Dagdag pa ni Tita Annabel, mahal na mahal niya si Alexa na tinuturing niyang sarili niyang anak. Naniniwala raw siyang gagaling ang manugang. Biro pa ni Tita Annabel, si Alexa ang pinakamagandang kalbo para sa kanya. Mananatili naman pong Star Magic, kapamilya, si Daniel Padilla. Mismong Star Magic na po ang nagtanggi sa mga ulat na aalis raw si DJ sa Kapamilya Talent Agency. Nitong mga nakaraang linggo kasi kumalat na naghahanap na raw si Daniel ng bagong agency kasunod ng hiwalayan nila ni Catherine Bernardo. Paliwanag ng Star Magic, nakatakdang mag-renew ng kontrata si DJ sa susunod na buwan. Congratulations sa Gigi! Congratulations! Tita Gus! Yeah! Oo, at full support sila Ma'am Jane nandun din. So, pati yun kasi MQuest is also part of yung sa production. Oo, pero ako pinaka-happiest ako for Maricel bilang kaibigan niya at kapwa nanay. Kasi, naku, mapaproud talaga siya sa anak niya. Grabe, mahusay talaga at grabe talaga yung binigay ni Donnie sa kanyang performance. At napakabait ni Donnie kasi nakasabay ko sila sa ASAP Milan. Sila ni Belle and we got to spend time a little bit in Switzerland. Ang bait ng bata. Gentleman. Nice. Oo, talagang alam na alam mong napapalaki ng maayos. Napakabuting bata. Deserve ang mga blessings. Super. Super. Deserve. Starts today. At mamaya naman, makikipagkwentuhan tayo sa Rising Gen Z Stars ng newest kapatid series na Zoomers. Yan. At sa kitang-kita, kapeng kaya kang ipaglaban. Meron daw niyan ang nadiscover naming coffee shop. Ang kapihan ng silingan. Ibibida natin sa kitang-kita. At sa may bahay naman po ang house tour ko sa happy home ng dating sex bomb at Eat Bulaga host na si Sugar Mercado. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong favorite ni Kasalo, ang Good Morning, Kapatid!
Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Napalaban man sa buhay, hindi bumawi ang ating binisitang kapatid. Ang kanyang journey po mula sa pagsikat bilang miyembro ng Sex Bomb, isi-share natin sabay sa pagkatok na sa kanyang tahanan. Ang bahay po ni Sex Bomb Sugar Mercado, sisilipin natin dito sa My Bahay. So, eto na nga po tayo. Ang may bahay na i-visit natin today ay talaga namang napakaganda at meron din siyang cute na doggy. Isa siyang dancer, singer, comedian, host at businesswoman and mama of 2. Naku, excited na ako. Kaya eto, kumatok na tayo. Ang tamis ng guest natin today. Woo! Hi, Mama Sugar! Oh, papanood lang po kita. Wow! Mama, papasukin mo naman ako sa napakagandang tahanan. It's so chic kasi pasok na tayo dahil yung dog mo, hindi niya ako bet. Wow! Ito ang 2-story, 3-bedroom ng may bahay ng dating sex bomb dancer at former Dabarkads na si Sugar Mercado. Love kung ilarawan ito ni Sugar. Simbolo ng kanyang pagmamahal sa kanyang 2 anak. Ang look ng house mo, anong tawag sa design? Design ko, design ni Sugar. Hindi, gusto ko kasi parang minimal ang white lang. Parang na-relax ako. Yung malinis lang yung pating kulay. Yeah. Can I just say, very maaliwala siya. Parang pareho siguro tayo na kapag yung, napansin ko lang, pag may-ari ng bahay ay makulay yung personality niya, usually yung bahay niya mas neutral. Oo, gano'n, oo. Kasi sobrang loud na ng personality mo, di ba? Oo nga. So, yung ikaw na yung nag-add ng kulay sa tahanan. Yes, oo. Aesthetic at modern minimalist ang theme ni Sugar sa kanyang may bahay. Hindi ka masyadong makanto, circle to. Kasi mga anak ko, natatakot ako sa kanila kasi dahil, di ba, mga malikot. Mas okay ako dun sa para-paraan na lang na yung mga bibiling ko, yung saktong bagay naman dun sa bahay. Basta hindi ma-aksidente yung mga anak ko. Ano yung mga fondest memories mo with your kids dito sa sala? Mas nagbaband kami dito sa dito dahil mahilig silang manood talaga ng TV. Ano pinapanood nyo? Puro Barbie. Halata naman, di ba? Bunso sa 4 na magkakapatid si Sugar. At proud niyang kinikwento sa akin ang hirap ng buhay nila noon sa isang babuyan sa Cavite bago siya nakatuntong sa Eat Bulaga stage bilang EB Babe contestant. Ano yung naitulong nun sa buhay mo? Madami. Una, isa yon sa naging daan para maiahon kami sa putik charot. Kasi talagang babuyan talaga ako nag-start eh. Sila Tito Joey nga hindi naniniwalang doon ako. Pinapuntahan pa ako sa staff ng Itbulaga eh. Kung totoo kasi yung balat natin, mga Kastila naman yung mga magulang ko. Kaya parang mapusya yung color ng ko. Pero hindi ganito. Naka-aircon na kasi tayo kaya medyo may laban. Di ba? Si Bossing talaga yung nakakita ng talent kong iyakin ako. Nag-audition muna ako ng TV Babe yung pa-contest dahil nga gipit kami. So kahit bata pa ako, bawal pang sumali sa mga ganon. Sumasali ako. So, nung nakita ko ni Ate Joy doon na nagbubuo siya ng grupong ng singer. Kasi di ba may dancer. Yun yung singer na 5, ako yung isa doon. Ako yung pinakabada doon. Sa batch ninyo, ito yung talagang, wow, grabe, ito yung sex bomb. Kumbaga parang iconic kayo in a way. At wala nang sumunod pa doon. Gaya ng kanyang living room, neutral colors din ang kitchen ni Sugar. Alam mo, ang sagana ng kusina nyo, ha? May pa-lemon, may paluya, may ano. I love that it's so open and it's in bins like this kasi ang ganda nito, oh. Dito sa kusina ninyo, because I see na parang ang style mo dito, very luxurious. Oo, parang ganun. Basta mukhang mayaman, ganyan. Kwento ni Sugar, favorite nilang mag-iina ang baking. Ano yung mga masasayang ginagawa niyo dito? Ay, dito kami nag-bake kami. Yung mga anak ko, lalo na yung bunso ko, napakasipag nung tumulong sa akin. Anong pinaka-favorite mo na binibake kasi baking kayo? Oh, syempre pancake lang. Pancake. Di ba hindi binibake yung pancake? Niluluto mo yun, di ba? Binibake niyo ba yung pancake? Ay, ko lang nalaman. Di ba wala binibake? Hindi, iniba na pala, no? Oo. Ngayon ko lang nalaman. Abangan bukas. Silipin natin ang favorite part ni Sugar sa kanyang may bahay. Di ba expect yun? Hindi! Alam mo, ang saya-saya ng pagbisita ko kay Mama Sugar. And sa totoo,
Kasi ang raw niya yun yung maganda sa kanya, ang raw ng personality niya. She's not trying to be funny, she's just funny, but she's also very beautiful. Kaya may part 2 pa po yan, abangan nila yan. Pero dito muna tayo sa isa pang nakaka-happy. Mga selfies naman po na idinaan ng ating mga kapatid sa ating Facebook page. Eto, tingnan ko nga. Ay, may balls din, di ba? Ayun. Parang Christmas balls pa. Hindi pa naitabi yung Christmas tree. Nagamit tuloy. Mga sariling kulit nila. Ayan. Yay. Ito naman ang ating mga bagets. Ay, cute! May time pa, may time pa. Meron pa po. Keep the selfies coming in lang mga kapatid para manalo ng 500 pesos worth of clothes sa ating Paggumoka Ko Selfie Contest. Eto kay Justin naman tayo. Tama. Maraming salamat, Dimples. Ito, mamaya, abangan pa rin ang pakikipagkulitan natin sa cast ng newest kapatid series na Zoomers Live. At dapat nyo ring abangan, naku, patuktok. Kikilalanin ang mga naggagandahang candidates ng Miss Universe Philippines Quezon City Live. At sa kitang-kita naman, tampok ang tamis at pait na lasa ng tagumpay ng Silingan Coffee Shop. Huwag na huwag po kayong aalis mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong morning kasalo ang Good Morning, Kapatid! Alright, nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. O, eto na, coffee talk tayo mga kapatid. Bilang meron na tayong bit-bit dito, ano ba mga hinahanap nyo sa kape? Yung kaya kang panindigan. Ayan! Kape. Kapeng may paninindigan. Paninindigan yung kape. Yung matapang. Yung matapang. Kaya ipaglaban. Sobrang tapang. Yung tama lang na mapapanindigan ka. Pero ito kasi, okay, can I just say, ang nakalagay dito, horchata. This is parang mix of coffee and rice drink. Yeah. Pinaka-favorite kong drink to ever in my entire life. Alam mo, saktong-sakto. Horchata. Saktong-sakto. Sabihin ko lang kasi, yan yung horchata, unang horchata na nagustuhan ko. Nung binisita ko sila. Kasi normally, I find horchata super nakakaumay. Para sa akin, sobrang tamis. Pero nung tinikman ko yung sa kanila, nagustuhan ko. Because with the right mix of espresso, para sa akin, alam nyo, mainit man o malamig, ang malaga, kaping matapang katulad nga ng sinabi ni Mama Debs, yung may paninindigan at eto merong halong blast from the past. Gaya na lang nitong negosyo na ating ibibida dito sa Kitang Kita. Sabi nga nila, great ideas come from great coffee. And for today's video, barista muna ang peg ko. Okay, 1 cafe latte for Brother June. Oh, Brother June. Ito na ang aking pinagmamalaking kape. Pwede na ba akong magtrabaho dito sa Silingan? Kahit masarap to, hindi ka pwede rito. Bakit? Kasi ang mission namin ay para sa mga family members. Tama naman. Ngayon ang lasa na lang. Mag-volunteer na lang ako. No. Oh. Mukhang pwede. Pwede. Maging volunteer. Maging volunteer. Ang tinutukoy ni Brother June ay ang mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings noong panahon ng drug war. Dito sa Silingan Coffee, nabigyan sila ng hanap buhay matapos mamatayan ng asawa, anak, o di kaya'y kapatid na katuwang sana nila sa buhay. Bakit mo naisipang magtayo ng ganitong klase ng coffee shop? Merong isang family member ng biktima ng EJK na nagsabi sa akin na baka matulungan ko sila ng mabigyan ng opportunity to work. Meron kaming coffee shop sa Baclaran dati. Nung nagsara dahil because of pandemic, kinausap ko siya, sabi ko, bago makuha yung separation mo, gusto mo ba magtuloy na ng trabaho? Tapos maghahanap ako ng lugar at magte-train lang muna ako ng mga family members ng EJK families. Ang silingan ay isang salitang Bisaya nang ibig sabihin ay kapitbahay. Akma raw ito sa gusto nilang mangyari sa kapihan, ang maging isang ligtas na espasyo para makipagkapwa-tao, bagay na di raw magawa ng mga magkakapitbahay noong panahon ng tukhang sa takot na madamay. Actually, tatlo lang yung motto namin dito. We call it
coffee, stories, and human rights. When we say coffee, ito yung sinaserve namin. And then stories is their own story. What happened to them, ano yung mga ibang kwento from the police report, ibang kwento from the media, and that's their stories. And then siyempre yung human rights, ito rin yung masyado na violate sa society natin for the past 6 years. So gusto namin maibalik itong tatlong ito. Kwento ni Brother June, hiniram niya ang 250,000 pesos na pangpuhunan para maitayo lang ang kapihan. Mapait ang naging unang 8 buwan ng silingan. Dahil pandemya, halos wala silang kinita. Pero dahil sa pagnanais na makatulong, hindi niya sinukuan ang negosyo. Nang lumawag ang restrictions, unti-unting uminit ang pagtanggap sa adhikain ng silingan at syempre sa kanilang mga kape. Patok na patok ang kanilang mga inumin na nagkakahalaga ng 110 hanggang 170 pesos. Kapilang na dyan ang mabentang horchata. Bakit yung horchata? So actually, yung horchata masarap nga. So refreshing at the same time. Parang, ang hirap kasi ng coffee shop na nakadikit sa ibang coffee shop. Nakatali. So, nakatali. So, maganda na makilala. Tapos, siyempre yung food namin. Yun ang gusto din namin. Sapat na para kay Brother June na kumikita sila ng 50,000 pesos kada buwan. Ang mahalaga, matulungan ang mga pamilyang nakadepende sa silingan, gaya na lang ni Ate Nanet. Kasi talaga naghahanap din po ako ng trabaho since panganay ko po yung nawala. Siya po yung katulong namin kasi sa gastusin sa bahay. So, nung nagbukas to, nakita ko, tapos si Brother June naman, kakilala ko na rin nung nagbibigay siya ng mga package ng pagkain. So, yun nga, ba't lagi kami binibigyan? So, pwede naman ako magtrabaho, saka pwede naman ako matuto. Ito sa pagkakape. Maging ang ibang kaanak na mga nasawi noong war on drugs, nakapagbebenta rin dito ng kanilang mga produkto gaya ng bags at shirts. Ngayon nga, may 2 na rin silang mobile vans. Isa sa Maynila at isa sa Lipa. Mga lugar na pinaniniwalaang marami ring nasawi dahil sa tukhang. Alam mo, sa totoo lang, sobrang umusbong ang industriya ng pagkakape, especially here in Metro Manila. Samot-sari na yung mga kapihan, malaki man yan o maliit. Sa dinami-rami, bakit sa tingin nyo nagsistand out ang silingan? Bakit dito kami magkakape? Mapilit kasi kami. Katulad ng pagkakamit ng mustisya, kailangan igiit. Kasi kapag hindi darating yun nanahimik tayo. Lagi nating biro, gusto natin ng matapang na kape, yung kaya tayong ipaglaban. Pero ang kapeng hain ng silingan, di lang timpla ang matapang, kundi maging ang kanilang mga kwento ng kanilang katotohanan. My smile is for everyone. Siya ni Rodel Robasto, may isa nga entrepreneur ng Alaminos City. Daputi hands-on na itinegosyo, siya mit lang iti clown or magician ti mano events me. Ngam, nasukatan iti isum mi, gapo datoy nga napasama. But if you understand the magnitude of God dying on the cross to serve us, you will become selfless and serve others. For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom from many. Isu nga, I diverted my time in joining relief operations. Tapno protektado ak, I make sure to do exercise and take MX3 capsule nga kaduakon idipay. Low in sodium, fat and cholesterol free, trusted ko datoy. Nagsaya at ti panagriknat, takasukat ti ayuda nga intidmi, itiisim gapu ti agduduma tao, daytoy ti reward ko kiniapo. MX3 is my constant companion in bringing smiles to people. Aming pagbabalik, nandito na sila. Kilalanin natin ang queens ng paparating na Miss Universe Philippines sa Quezon City. Ay, pwede! Bagay! Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!
Gulod Novaliches. Joyce Peñas Cubales Baisa. Steph Monse, Bagong Pag-asa. Cam Lagmay, Bagong Bayan. Justin Quirino. Pineda. Hoy, teka. QC pa lang yan. QC pa lang. Ang gaganda. Beautiful. Wow. Good morning, mga kapatid. Good morning sa inyo. Good morning. Welcome. And kami, ayun na nga, sabi namin, QC pa lang to, ha? Yes. So, you are getting ready for the pageant that happens on Feb 4. Feb 5. How is this different dun sa mga pageant na nakita natin in the past? Wow, this is an amazing opportunity for all of us women. There are no more rules when it comes to marital status, height, as well as age. So we are so proud to be representing our variations of women as well. And the stories that we are bringing here to this table are really inspiring stories. Na-pressure ako kasi nagsalita siya pag ganito na lang ako. Pating kaya daw. Sabi ni Jess, pating kaya. Gusto mo ka apple box? Maganda ako eh. Pati pala marital status. Do we have any marrieds here? Any of you married? Ay, of Ayan course. na nga. Sige, we'll ask Joyce. So you are married and also proudly a senior citizen. Yes. Yes, I'm married and I'm proudly 69 years old. Wow! I have the opportunity to My God! How do you keep a body and face like that at 69? I want to know the secret. Yes, that's just the balance of everything. Nice. Mentally, physically, and spiritually. And then, tuturuan kayo one-on-one. I will tell. Sign us up, please. I want that. So Joyce, ano yung naging reaction mo when you found out na wala na yung age limit, wala na yung limits on marital status? Yes, I was so happy because I said, wow, I think this is my opportunity for me. Being 69 years old, imagine I will be the oldest, you know, joining a beauty contest. Diba? Parang I would like to inspire a lot of elderly people to do what they want to do and follow their dreams. Kasi kung andito ko, kaya nyo rin gawin yan, diba? Yes. So ako yung voice ninyo. Yes. Nice. Ma'am, I'm curious, have you tried joining before po? Or is this the first time ngayon nyo lang to naging dream? Or dati pa ba tong dream Yes, ninyo? dati ko pa siyang dream, pero I joined already before when I got married. I already won sa South Africa. Wow. Yes, oo. Sige. Kasi alam niyo naman, pag may mga pangarap, itatry mo talaga. Kaya lang kasi nung dalaga pa ako, ayaw ng daddy ko. So sabi ko, pag merong chance sa married, sasali ako. Yeah. So, I joined. Pero ngayon talagang is something different because never in our dreams, parang, would you imagine that they would accept somebody older? Yeah. Kasi di ba Talagang- before, hanggang 26 lang ang age. We'll ask your co-queens. Ayun, because, I'm sorry, your name again is? Corinne. Lorraine. Yeah, this whole idea na bukas na for everybody, wala nang kahit anong mga kategorya. How does that strike you? Actually, I think that it's really important that they remove the age limit as well as they accepted and allowed the married women and of course mothers to compete in this kind of competition. It allows us to embrace the variations of women, to empower each and every one of them. And it's truly inspiring and empowering, which is actually one of the goals of Miss Universe organization. It just proves that dreams have no expiration date and every woman deserves the right to chase their dreams regardless of their age or whatever society or whatever category the society tries to fit them in. Alam mo, hindi na ikaw ang valedictorian ko. What can you say? What can you say, Jess? Because he's our valedictorian and because you're so articulate, I want to know, what can you say? How does that strike you? Very good. Very good. Approve. Yan yung magsalita lahat. Oh, yeah. Oh, sige. Yeah, from Gulod. Yeah, introduce yourself again. Hello everyone, I am Christine Oben Bacunawan. I'm from Gulod, Novaliches, Quezon City. Christine. Yes, Yes, Christine. go Justin. Hi, Christine. Do you feel any pressure right now? Actually, I am so happy to be here and meet each and every one.
And nakakatuwa po na ma-introduce namin sa madlang Pilipino itong aming pageant that will be on February 1 sa Trinoma Activity Center, ang preliminary, and then the finals will be on SEDA, February 5. I hope to see you there. We hope to see you too. Ito naman, si Miss Bagong Pag-asa. Yes. Hello. Pag-asa. Yes. Oo. So what are you most looking forward to naman? Well, honestly, the whole pageant experience is completely new for me because I'm a singer-songwriter. Okay. First and foremost, and because I joined the Miss Universe Philippines Quezon City because I know that Quezon City is the home of the artists. And as an artist myself, I want to let people know that people can actually join these pageants. No bounds, no boundaries. Any age, any women can join, and actually, it's a privilege being here. Honestly. Sportscaster din yan dati. Yes, and before. Yeah. Kabaro. Yeah, we work together. Oh, you remember this pa talaga, Justin. That's you pala. Yes. It's such a small world. It has been such an amazing pleasure having you all here. Our two amazing men here are so happy kasi napapaligiran sila ng very empowered women. And I'm sure marami sa mga kapatid natin ang na-inspire sa inyo. Congratulations in advance and thank you. Maraming salamat again, Miss Universe Philippines Quezon City Queens. Abangan ang kanila pong preliminary competition sa February 1, Trinoma Activity Center, at ang finals naman po ay gaganapin sa February 5 sa SEDA Vertis North. Ayan. At sa amin pong pagbabalik, itutuloy pa natin ang good vibes kasama ang mga promising stars ng bagong kapatid serye na Zoomers. Kilalanin pa natin sila. Yan na live. Ready na. Napuno ang tsupa natin. Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo, ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Itong mga loading sikat natin ngayong araw, talaga namang kaidaran lang natin, Mama Dave. Walang ko kontra, walang ko kontra. lang tayo dito. So, Jess, sana kilabutan ka talaga. Feel ko ang pagiging Gen Z or pagiging mommy ng Gen Z. Ang lakas makahawa po ng Zoomer vibes nitong cast ng newest youth-oriented kapatid series na Zoomers. Good morning, mga kapatid. Good morning! Good morning! Siyempre, gusto ko lang sabihin muna na si Kriza was with me in Kadenang Ginto. Wow! Anak ko ni Kuya Joko ang husay niyan. But anyway, let's get to know them. Start. Okay. Hello everyone, I am Atom and I play the role of... I am Ralph De Leon. Very in character, sorry. I am Ralph De Leon and I play Atom in Zoomers. Nice. Hello everyone, I'm Kei Kurosawa and I play Faye in Zoomers. Okay. Hello everyone, ako po si Crystal Ball and I play Tanya in Zoomers. Okay. Hello guys, ako po si Crystal Taa and ako po si Hope dito sa Zoomers. Hello everyone, ako po si Harvey Bautista and I play Jigs sa Zoomers. Hi, Harvey. Alright. Hi, ako si Justin Kuya. Isang Zoomer. Zoomer, as in sa Zoom. Boomer. Boomer. Grabe naman, Boomer. Hello po mga kapatid, ako po si Luis Vera Perez at ang role ko po is Dino. Hello po mga kapatid, I am Zabel Lambert and ang role ko po ay si Beth. Hi po, ako po si Hadia Santos and I play the role of Juniper. Good morning po mga kapatid, I am Erica Marie Peñalosa Davis and I play the role Mika. And Jess Lalo Santos, ako po yung tito ng mga bata. Tito Jess. Tito Jess. Hi, Tito Jess. Okay. Siyempre, ang una ko napansin, 5 yung babae, 3 yung lalaki. So do I sense, may mga ganyan, mga love triangle, mga agawan, mga ano bang mga ano ba ang mga inatupag ng mga Zoomer sa 6? Oo, paano? Ayun, ang Zoomers ay tungkol sa, yun nga, mga Gen Z, mga Zoomers. Meron silang mga personal problems na kailangan i-face. Meron silang group problems.
na they need to solve together. Pero essentially, it's about, yun, generation po namin, Gen Zs. Anong pinakamalaking problema ng lahat ng Zoomers kaya? Siguro love life. Love life talaga. Parehas na pala sa mga millennials. Parang relate naman pala. Relate naman pala. Ha? Hindi na ako naalis dun sa generation na yun. Grabe, Justin. Okay. I want to know how is the chemistry? Kasi pag ganito kadami kayo, nagkakaroon ba rin kayo ng igitan? Nagkakaroon ba kayo, do you like each other? And no, totoo yun na. You don't necessarily have to like each other when you work together. But ito pang grupo ninyo, meron ba kayong nasisense na, okay, super family style to? Or do you also not talk to other people purposely? Kasi pag sa trabaho, di ba? Paano? Feeling ko ate nakatulong rin po yung parang magkaka-age kasi kami. So parang naiintindihan namin yung isa't isa on a certain level. Like nagja-jive talaga kami. And also, gumawa rin kami ng way para mas maging close kami and mas maging comfortable kami para pagdating sa trabaho, okay po. So lumalabas kami, nagbabonding kami, ganun po. Siyempre, kakapanood lang natin yung inyong mga audition. Pero gaano katagal na ba kayong magkakasama as a group? And kamusta nga yung kinatanong kanina ni Mama Debs, yung chemistry ninyo as a group sa ngayon? Well, para sa akin, yung group po namin very tight na kami kasi actually first day na nalaman namin, natanggap kami. Nagbonding kami sa bahay ni Harvey. So, dyan kami parang naging close kasi konting chikahan, tapos parang Di ba mas ganun talaga yun? Mas maganda nagbabonding kayo. Pero kasi ang lakas! minsan pag meron may umattend ng bonding, hindi nabubuo yung Pag bonding. hindi umatin ng bonding, wala. Next week pa, birthday mo. Abangan mo. Hayaan mo lang siya mag-birthday mag-isa, mama. Gamit siya. Anong pwede nating abangan sa Zoomers? Ako na lang ang sasabihin. ako din. Game. Ano mga dapat nating abangan sa Zoomers? Si Beth, ayan. Ang dapat po nating abangan sa Zoomers ay ang napakagandang storya na makaka-relate ang sobrang daming Gen Z, pati mga millennials din po. And yung story ng bawat character, kung paano namin nabigyan ng justice yung roles ng isa't isa, and yung barkada pong nabuo sa Zoomers. Okay. Tingin nyo ba kinast kayo sa role na malapit sa totoong pagkatao ninyo? Ikaw? Atom. Well, Ralph. Ikaw na rin. Atom po yung character ko. Pero opo, I think na kinast po, personally ako na based on sa character kasi beforehand, actually in-interview po kami ng mga writers, ng mga directors. Tapos based doon po, nabuo yung 5 main cast. Tapos tulad po ni Harvey, very filmmaker, very artsy. So yun din po yung character na kuha. So kayo nag-inspire dun sa character niyo? No, I think for Ralph, for Atom, if I remember, sa'yo na surprise si Direct Ted, diba? Ang sabi niya, surprise siya dahil mataas ang grades mo, tapos mag-sports ka din. Correct? Yes po. Tama mo? Ang dami. Isa ka sa mga milyong nanunood, di ba? Hindi, tsaka interesado ko kasi syempre I have a daughter who's also the same age. I want to understand them kasi sa akin yon, alam mo si Direct Ted, magkaibigan kami, pero sa akin hindi nakaka-surprise na mataas ang grades at pwede mag-sports. Yan, totoo. Kasi si Kali ganun siya. Ako, I have a question. I wanna know, gaano karami ba ang nag-audition for this show? And at the same time, yung proseso, kamusta? Kasi lahat ba ng inere, yun na ba yung pinaka-audition pieces nyo? Or marami pang naging auditions before that na ginawa nyo? Yeah, somebody we haven't heard from. Yes. Crystal or Sia? Siguro mga under 20 po. Pero yung kasi nag-audition? Mga 19 ata. Really? Okay. Kasi may nagsama din sa pangalawang audition yung kabatch ni Kriza. So, nadagdag din po sila sa auditions namin. Ikaw, you're a first-time actor, di ba? Yes po. So, yung expectation mo, paano nagko-compare dun sa realidad? Yung ngayong nararanasan mo? From the auditions po. Or just parang, what did you think acting was going to be like? Ngayong nandito ka na, pareho ba? Ano in-expect mo? Super different po. Kasi, siguro po the flow of how auditions process go through. Tapos, I thought it'd be more harder and more
parang nakabahan talaga ako. Pero it was very chill lang kasi yung directors, they were treating us nicely and they were I guiding saw hers us. and she was being asked to drop her script and she Yes said, po. but I don't remember the lines, and I think si Tay Lauren said, it's okay, you know the gist. Yes po. Diba? Yes po. So, improv. Nanood talaga. No, I watched because interesado ako sa Zoomers talaga. I think it's a great show. Ang tagal na nating naghahanap ng youth-oriented show Tagal after, na, di ba? Yung dati Jimmick pa, dati ano. Ngayon, this is an opportunity. At saka 40 natin to. Tama Alam na naman. alam natin tong gawin. And this is a great cast and honest. Oo. Diba? Speaking of great Ganda. cast, sino naman yung mga mas nakatatanda natin kasama dito Ikaw sa yun. series? Bukod sa... And how was it like working dun sa mga senior na actors? Go ahead. Sobrang overwhelming po and masaya kasi mas madami ka pong matututunan sa mga senior actors. Kaya po, yun po, super grateful din kami sa lahat po ng experiences and lessons na natutunan namin. Sino-sino ba yung mga kasama ninyo? Sila po, Ay, actually, Mag-senior, wala po Wala kaming talaga, walang senior senior actors. actors. Akala po ata ni Isabel the senior directors. Paulo Gumaba. Grabe, hindi pa naman sobrang senior. Pag narinig ni Paulo yan, baka yung mga bata ko paparinig. Hindi na. Ilan taon na ba si Paulo? 24 lang si Paulo. Bata pa rin. Dita mo, di ba parang Mali naging lolo naman ka pala. doon? Grabe, 55 ka na. Okay, eto, let's do an acting challenge, mga guys. Can we have Harvey and Chris? Mami Dims, pwede bang sumali si Mami Dims? Nag-trend yung ano nyo. nag-trend yung acting challenge nila. Pwede iba naman si Mama Chiki dahil may dugong boots Hanson Roa siya. Huwag naman ako, lagi na lang ako yung taya. Sige, hindi tayo pwede. Mami Chiki. Sige, Chris. Silang dalawa. Yung dalawa. Game. Alam ba nila yung ginawa nila? Okay guys, may Game. inact Anong scene po to? Yung sa feet pics. Trabaho lang yun, Jake. Memorize Hindi ko ko pa alam yun. kung di kami Ang ganda ng Memorize ko Chris, pa yun. Ang ganda ng Chris. Hindi ko po alam Na-feel kung ko yung kabisado chemistry, ko pa. Ayan, Anong lead niya, personalized Line line? sila guys. May mga boyfriends ka ba? Andito kami para mag-react. And action! Teka lang ba? Okay. May mga boyfriends ka ba? Pansin ko lang kasi ang daming tumatawag sa'yo ng mga lalaki. So, ikaw yung sumagot sa tawag dito, Mas? Jigs, pinakailaman mo yung phone ko? I was just looking for answers. Answers? O baka judgment? Jigs, mukhang nahusgahan mo na ako Hindi eh. kita hinihusgahan, I'm just asking a question. Jigs, trabaho lang yun. Kahit na. You know, I expected more from you, Hope. Talino mo. You're talented. I can help you. Di ko kailangan ng tulong mo, Jigs. Pwede kong ibenta ang katawan ko for all I care. Alam mo yung tulungan mo yung sarili mo. Kasi napakakitid ng pananaw mo sa mundong to. Tama? Op! May kissing shot! Oh, wala! May kissing shot! Nakakahiya! Ayaw namin matapos! First time ko na nakatingin na ano na sila, hindi nakatingin na Grabe! Tama! Yung reaction natin, nakaganon din tayo. Pero naman, sabi ni Chris, kasi si Ate Dem sa kating, kasi alam mo kung syempre, ayoko na kaya ayoko mag-acting siya. Diba no, baby? Kasi dati sa kadenang ginto, what we would do is pag hindi sila naiiyak, they always look at me. Yeah! Yun pala. So huwag nating i-torture yung mga bata at ganitong time. Kasi si Chris, pag tinignan niya ako, Baka maiyak ako. maiiyak na siya. So, Oh my gosh, grabe. beautiful. Ang galing, Chris and Harvey. Thank you Thank po. you. Yun pa lang yan. Mama, can I just say, si Chris kasi alam ko na yung husay nito, but si Harvey, I really love how you would just throw the lines. It's so natural. It felt very, very real. I liked it. Thank you po. Nice. Matikim pa lang. Napaka-complex sa mga characters nyo, kaya abangan ko lalo yan. Yung character development. Anong mangyayari sa inyong lahat. Okay, sige. Let's talk about kailan ba mapapanood. Who haven't we heard from? Hello po mga kapatid, mapapanood niyo po ang Zoomers, ang Gen Z Barkadahan na dapat di niyo palagpasin on TV5. Alright. Ano nga ba ang kwento nila Jigs, Hope, Atom, Kokoy at Tanya maging ang Gen Z Barkada? Kilalanin ang tropang Zoomers sa aming episode 3 mamayang gabi hanggang February 2. Produced by ABS-CBN Studios under Made for YouTube, Star Magic, and RCD Narratives, directed by Direct Chad Vidanes.
Yes, mga kapatid, huwag palagpasin ang 10-episode special ng Zoomers, Monday to Friday, 10:15 p.m. Sa TV5, mapapanood din natin ang full episodes ng Zoomers sa ABS-CBN YouTube channel. Maraming salamat po. Alright, maraming salamat sa pagbisita, mga kapatid. Muli ang cast ng Zoomers na napakabata. At ngayon, may nanalo na po sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. Congratulations, John Frias Ramos. Hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para maklaim ang inyong load. And that is it para sa ating Extra Playful Wednesday. Spread happiness lamang po, mga kapatid. Isang makabulang umaga ang nahihatid namin sa inyong mga tahanan. At sana nag-enjoy kayo sa aming pakulo this morning. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid. Gawing habit na ang pagtutok sa amin every morning para siksik ang araw ninyo sa saya at impormasyon. Mga mainit na balita at nakaka-inspire ng mga kwento, yan at marami pang iba. Kasama ang inyong fave morning kasalo. Kasalo ulit. Kasalo! Good morning, kapatid!